ang mga babae ay madaling mauto ng mga lalaking gwapo at mahusay magsalita. Kaya naman, huwag agad magbibigay ng conclusion dahil hindi mo kailanman malalaman kung gaano kaganda ang susunod. Lahat kayo, mag-focus at maging alerto. Pabalik na si Young Master. At bawal ang pumalpak. Naintindihan nyo ba? Opo. Opo. Young Master, maligayang pagbabalik po. Welcome home po, young master. Welcome home po, young master. Lola, nandito na po ako. Report po. Pasok. Opo. Ministro, pinatawag niyo po ako. Xiao Xiang. Oras na para mag-retire ka. Tumawag ang lola mo para pauwiin ka at pagmanahin ang inyong negosyo. At iginawa ka pa niya ng blind date. 28 taong gulang ka na, di ba? 8 taon ka na rito, kaya panahon na para umuwi ka muna. Pero, Alam kong gusto mong ituloy ang huling-hiling ng tatay mo. Pero ikaw ang nag-iisang anak ng pamilya Xiang. May ibang tao naman na pwedeng pumalit sa trabaho mo rito, pero sa pamilya Xiang, may iba bang pwedeng pumalit sa'yo? Tito Yang, ako. Huwag na tayong mag-alinlangan. Dahil desidido na ako rito. Opo. Young Master, nandiyan na po ang lola sa sala at naghihintay sa inyo. Sige. Tingnan mo ulit ang kwarto ni Young Master. Kung may kailangan pa siya, bihira lang makauwi si Young Master, kaya dapat ay walang maging problema. Opo. Lola, nandito na po ako. O ang mahal ko nga po, sa wakas ay nakauwi ka na. Miss na miss ka na ni Lola. Lola, sa tabi niyo na po ako mananatili at hindi na aalis. Mabuti naman. Lola, matagal nang naghihintay sa pagbabalik mo. Ang kumpanya ay naghihintay na sa iyong pamumuno. Lola, wag po kayong mag-alala. Nandito na ako. Ako naman ay may inihandang kasal para sa iyo. Huwag mo sanang tanggihan si Lola. Halina kayo. Tagay. Pagkatapos niyan, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 10 magagandang babae. Tagay. Walang uuwian hanggat hindi lasing. Nang Chun, huwag ka nang sumimangot diyan, ayos ba? Nandito naman ako para samahan ka. Nang mabalitaan kong nagretiro ka na, agad kong kinansela ang lahat ng mahahalagang meeting sa kumpanya at nagtawag pa ako ng maraming barkada para samahan kang uminom. Ang bait ko, di ba? Oo na. Halika. Hindi ka na opisyal ng hukbo ngayon, kaya uminom ka lang hanggat gusto mo. Li Shunhuan, kapag ikaw ay nahuli ko talaga, lagot ka sa akin. Sige, dito na nagtatapos ang klase natin para sa araw na ito. Ano? 3,000. Kumain ng mabuti, uminom, at magsaya tayo. Ngayong gabi, hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo nagpapakasaya ng husto.
Li Shunhuan, lumabas ka riyan. Hindi ko akalaing marunong ka palang sumayaw. Magaling din ako sa ibang bagay. Gusto mo bang subukan? Li Shunhuan. Li Shunhuan. Ikaw nga talaga. Yaya, anong ginagawa mo rito? Dahil sa hitsura mo at sa pagiging makulit mong ligawan ako, kaya lang ako pumayag na maging tayo. Nahuli ba siyang may kasamang iba? 3 buwan pa lang ang nakakalipas. Pero heto ka na at nagpapakasaya sa labas. Anong masama kung pumunta ako ng KTV? Wala ka kasing alam sa romansa. Ako pa ang walang alam? Bakit? Hindi ba? Kapag hinahawakan ko ang kamay mo, para kang troso na walang pakiramdam, hindi ko tuloy alam kung may problema ba sa'yo. Kaya naman pala. Kaya pala naghahanap siya ng ibang babae sa labas. Sandali, huminahon ka. Halika rito. Huwag kang lalapit, halika rito. Huwag kang magmadali. Halika rito. Huwag kang padalos-dalos, huminahon ka. Li Shunhuan, nagtatago ka. Lalaki ka ba talaga? Huwag kang lalapit. Tumigil ka riyan. Sabi nang tumigil ka. Huwag kang lalapit. Tumigil ka riyan. Huwag kang lalapit. Lalaki ka ba talaga? Huwag kang lalapit. Lalaki ka ba talaga? Matagal na tayong magkasama. Gaano na ba katagal? Pero hindi mo man lang ako hinahayaang mahawakan ka. Sino ito? Ang tapang ng babaeng ito. Ang babaeng ito? Medyo interesante. Magkasintahan tayo. Anong masama kung mag-check-in tayo sa hotel para matulog? Para kang isang tuod, wala kang kaalam-alam. Nagpapakipot ka ba sa akin? Walang hiya ka. Hindi ko akalain na ganito kang klaseng tao. Tama, ganito nga akong klaseng tao. Hemp, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang suot mo mula ulo hanggang paa. Mukhang baduy. At ako, kung hindi ko lang nakitang maganda ka naman at may maayos na trabaho, hindi ko sasayangin ang oras ko sa iyo. Ito pala ang girlfriend mo. Ang baduy niya talaga. Siya ba? Isa lang siyang guro sa universidad. Mukhang disente sa labas, pero para ring tuod. Hindi gaya mo, baby? Guro pala sa universidad. Hindi bagay ang mga guro sa ganitong lugar. Umalis ka na rito. May guro pa talagang pumupunta rito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Pag inom lang naman ito, hindi ba? Sige, halika. Baliw na siya. Gusto mo bang mapahamak? Hindi ba sabi mo boring ako? Bakit mo pa ako pinapakialaman ngayon? Guwapo. Diyos ko. Grabe. Wenya, ang tapang mo ha. Magkakaalaman din tayo. Saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Walang kwenta. Akala ko pa naman magkakagulo ng matindi. Tama? Alis na tayo. Tara na, tara na. Yari na talaga. Nakuha ng baliw na babaeng ito ang first kiss ko. Nang Shun, ayos ka lang ba? Parang malambot. Anong sinabi mo? Wala naman. Tara, umalis na tayo. Kapag nagising ang baliw na babaeng iyan at hiningan ka ng pera, anong gagawin mo? Tara na. Mauna ka na. May itatanong lang ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hoy, teka lang. Nang Shun. Masyado na yata akong maraming nainom? Itong si Nang Shun, may ibubuga na.
Shunhuan, gusto mo ba talaga ako? Gusto. Anong pakiramdam niyon? Nasaan ba ako? Buti na lang ito pa rin ang damit ko kahapon. Kagabi kasi, nalasing ako. Guwapo. Nakakasama talaga ang pag-inom. Sana ay hindi niya ako makita. Huwag mo akong makita. Huwag mo akong makita. Kakain ka ba ng breakfast? Ang malas ko naman. Hindi, huwag na po. Handa na ang pagkain. Ayaw ko nang may nasasayang. Siya pala yung kagabi. Napakaguwapo niya. Ako, tungkol sa nangyari kagabi. Bawal magsalita habang kumakain. Bumalik na naman ang nakasanayan ko sa militar. Ano ba ang sasabihin mo sana? Gusto ko lang sabihin na ang nangyari kahapon ay huwag mo na iyong intindihin. Hindi naman kita uobligahing managot. Inaasahan mo ba talagang managot ako? Ano bang iniisip ng babaeng ito? Wala naman iyon. Pareho na tayong nasa tamang edad. Kapag nalalasing ang tao, normal lang na magkaroon ng kaunting pisikal na ugnayan. Ayos lang iyon. Di ba? Mukhang napakababaw mo palang babae. Hindi po ganoon. Ako. Sige na, kasalanan ko na. Ano bang gusto mong gawin ko? Young Master, hinihintay na po kayo ng matandang ginang para kumain. Nakabalik na si Miss Sue. Sige, babalik ako mamayang hapon. Young Master? Sino bang Young Master? Baka naman nakabangga ako ng isang makapangyarihang tao. Mukhang malalagot na talaga ako nito. Kung tutulungan mo ako sa isang bagay, tungkol sa nangyari kagabi, kalilimutan ko na ang lahat. Anong tulong? Maging girlfriend ko. Ano? Huwag kang mag-alala. Pagpapanggap lang naman ito. Maaari tayong gumawa ng kontrata. Basta matulungan mo lang akong malampasan itong 3 buwan na pangungulit nila sa pagpapakasal, magiging patas na tayong dalawa. Pasensya na sa itatanong ko. Ilang taon ka na ba? 28. 28? Pero mukhang nasa mahigit 30 taon ka na. Ay, pasensya na. Na-offend yata kita. Pero, hindi pwedeng maging girlfriend mo ako. Wala kasi akong tiwala sa mga lalaki. Dahil ba sa nangyari kagabi? Parang ganoon na nga. May iba ka pa bang kondisyon na gustong hilingin? Wala na, yun lang talaga. Seryoso ba? Ganyan ka ba kakitid ang isip? Isang halik lang naman iyon. Kailangan ba talagang palakihin? Oo naman. Magdaragdag pa ako ng isa. Pagkatapos ng 3 buwan, bibigyan kita ng $1,000,000. Ano? $1,000,000? Walang problema. Bawal bawiin ha? Wow! Ang gara naman ng pinto na ito. Bakit ka biglang humarap sa akin? Hawakan mo ang kamay ko. Sige, hahawak na. Young Master, nakabalik na po kayo.
Nasa hall po si Matandang Ginang. Dumating na rin po si Miss Su. Si Matandang Ginang at si Miss Su. Puro mga babae. Sige na, sige na. Bilang girlfriend ko, ang unang misyon mo ay tulungan akong kanselahin ang kasal kay Pamilya Su. May problema ka ba roon? Wala. Walang problema. Masayang makatrabaho ka. Masayang makatrabaho ka rin. Maupo ka. Apo ko, Lola, maghapunan tayo ng sabay mamaya. Nakabalik na si Xiao Xiao. sige po. Kuya Nangshun, Maupo ka. Sino siya? Girlfriend ko po siya. Po? Ano? Ah. Paano kayo nagkakilala? Nagkataon lang po kaming nagkita. Si Yaya ay isang guro sa universidad. Opo, tama po. Nagkakilala po kami sa isang lecture sa universidad. Ah. Ganon ba? Gaano na kayo katagal na magkakilala? 6 10 na buwan buwan. na. Nakakainis. Napakadaldal ko talaga. Kuya Nangshun, kayong dalawa? Bakit magkaiba ang sinasabi niyo? Nagkamali lang ako. 10 buwan na kaming magkakilala. Sobrang busy po sa team, kaya nawala sa isip ko. Pati ba naman iyon, nakalimutan mo? Gusto mo bang maparusahan? Nakaya mo pang makalimutan yan? Gusto mo bang maparusahan? Kasalanan ko. Tatandaan ko na sa susunod. Sige na. Mabuti naman. Lola, Apo. Ito si Xiao Xiao. Naalala mo pa siya, di ba? Kalaro mo siya noong bata pa kayo. Noong mga nakaraang araw, kakarating lang niya sa bansa at dinalaw ka agad. Ikaw? Bakit hindi mo siya ipasyal sa paligid? Huwag kang tumingin sa akin. Wala akong pakialam. Sige po. Tamang-tama. Sasamahan po kayo ni Yaya. Ikaw. Hindi ba, Yaya? Opo, Lola. Sasamahan ko po kayo. Dagdagan ang bayad, iba na ang presyo nito. Sa papel mo bilang girlfriend ko, hindi naman siguro ito labis, di ba? Ipinapaubaya ko na sa iyo si Lola. Naniniwala akong kaya mo yan. Kuya Nangshun, tara na. Ang tagal ko na ring hindi nakakabalik dito. Ipasyal mo naman ako. Sige ba? Ipapasyal kita. Hump, Ikaw. Halika rito. Buti na lang at hindi ito totoo. Kung sino man ang mapapakasal sa pamilyang ito, siguradong malas siya. Maupo ka pa ng mas malapit. Sige po. Ang liit ng mukha mo, pero napakaganda ng iyong mga katangian. Hindi ko lang alam kung sa panganganak. Ikaw ba si Yaya? Isa kang guro ng kasaysayan? Opo, Lola. Ako po si Wenya, ang Wenya na mahinhin at disente, isang guro ng kasaysayan sa universidad. Gustong-gusto mo ba ang aming sinangshun? Ang bilis naman niyang magseryoso. Nangshun, siya ang pinakamabait na tao sa mundo. Mabuti ang kanyang puso, napakagwapo, at napaka-gentleman. Ang sinumang makakasal sa kanya ay tiyak na magiging pinakamasayang tao sa buong mundo. Sige, sige. Naintindihan ko na. Maupo ka. Guro ako, kaya naman sisiw lang sa akin ang magpuri ng tao. Kuya Nangshun. Bitawan mo ako. Ano? Su Xiao Xiao? Anak ng pamilya. Pamilya Su. 24 na taong gulang pa lang. Kakabalik lang galing abroad. Kuya Nangshun, ikaw. Hindi kita gusto? At ang kasalang ito ay kagustuhan lang ni Lola, kaya huwag mo nang sayangin ang oras mo. Pero gusto kita.
Kuya Nanchun, pwede naman nating dahan-dahang buuin ang nararamdaman natin. Hindi mo na ba natatandaan? Noong bata pa tayo. Noong bata pa tayo yun. Marami pa akong gagawin. Maglibang ka na lang muna. Sir, ma'am, nakahain na po ang mga pagkain. Kain na po kayo. Xiao Xiao, kumain na muna tayo. Ay, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Wala po ito, Lola. Nabulunan lang po. Yaya, ano bang gusto mong kainin? Ipaghahanda kita. Nagugustuhan ko ang lahat ng inihahanda mo para sa akin. Heto, ito ang paborito kong ulam, ang atay at bituka ng baboy. Gusto mo bang subukan? Humanda ka sa akin. Siyang Nanshun? Xiaoya, mag-isa ka lang bang nakatira ngayon? Opo, Lola. Mas komportable po ang tumira ng mag-isa. Ganun ba? Lola, hindi po sanay si Xiaoya na manirahan sa tinitirhan ko, kaya po siya mag-isang naninirahan. Kain na tayo, kain na. Lola, may kailangan pa po kaming asikasuhin pagkatapos kumain, kaya mauuna na po kami. Bibisita na lang po kaming muli sa inyo. Ha? Paano naman si Xiao Xiao? Bantayan mong maigi si Kuya Nanshun bukas para malaman natin kung totoo ngang may kasintahan na siya. Masusunod po, senyorita. Huwag kang tumingin-tingin sa paligid. Tapos na tayo kapag nabuko tayo. Mabuti na lang at napansin mo kagabi ang sasakyang sumusunod sa atin. Wala ba akong ganoong pakiramdam? Hindi naman nasayang ang pagsasanay ko sa militar. Handa ka na ba? Handa na. Mag-iingat ka sa pagpasok sa opisina. Hihintayin kita. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Kontrata lang ito. Kontrata lang. Miss, kasama nga po ni Young Master Xiang kagabi ang babaeng iyon. Sige, patuloy mo siyang bantayan. Opo. Hello. Xiaoya, nagkamali ako. Nalaman kong may malubha akong sakit. Wala na akong gaanong oras. Pero gusto sana kitang makita sa huling pagkakataon bago ako tuluyang mawala. Pwede ba akong humingi ng tawad ng personal? Anong malubhang sakit? Nasaan ka? Xiao Xiang Restaurant. Gusto sana kitang ayaing kumain sa huling pagkakataon para na rin sa pagpapaalam ko. Sige. Makikipagkita ako sa iyo sa huling pagkakataon. Hello, Tito Leo. Pwede mo ba akong sunduin? Miss, umalis na po ang babaeng iyon. Sundan mo siya. Tingnan mo kung ano ang gagawin niya. Opo. Yaya. Nagkamali ako. Pwede mo ba akong patawarin? Li Shunhuan, bitawan mo ako. Kuya Nangshun, si Ate Xiaoya iyon, di ba? Bakit siya nakikipagkita sa ibang lalaki? Nandoon sila sa Xiao Xiang Restaurant at masyadong naglalambingan. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Ano? Paano mo nalaman? Nagkataon lang na nakita ko sila. Siguradong makikipaghiwalay na si Kuya Nanshun sa kaniya ngayon. Li Shunhuan, bitawan mo ako.
Niloko mo lang pala ako tungkol sa pagkakaroon mo ng malubhang sakit. Namiss lang kita. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Hinding-hindi na ako babalik sa iyo. Sa ginagawa mong iyan, lalo lang kitang mamaliitin. Kayo na ba ng lalaking iyon? Wala kang pakialam. Lisyon Juan. Hiwalay na tayo. Umaasa ako na huwag mo na akong guguluhin pa. Anong ginagawa mo? Tapusin na lang natin ito ng maayos. Mula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Wenya, napakasimpleng isip mo talaga. Sige, magmalinis ka pa. Huwag kang lalapit. Huwag ka nang magsayang ng pagod. Hindi ba mas mabuti kung sumunod ka na lang sa akin? Hindi mo pwedeng gawin ito. Listen Juan, ang ginagawa mo ay labag sa batas. Labag sa batas? Anong batas ang nilalabag ko kung makakasama ko ang girlfriend ko? Bumalik ka rito. Bitawan mo ako. Tabi. Huwag. Bitawan mo ako. Tigil? Sino ka ba sa akala mo? Bakit ikaw? Nangahas kang hawakan ng babae ko? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Huminto ka. Girlfriend ko siya. Sino ka ba sa akala mo? Akin na siya. Kapag nakita pa kita ulit, humanda ka sa akin. Pwisit. Nasa ospital ba ako? Naaalala ko kahapon. Nasa restaurant ako kasama si Lisyon Juan. Maghiwalay na tayo ng maayos. Hindi na kita guguluhin pa. May mali sa tubig na yon. Lisyon Juan. Sa wakas, nakita ko rin ang tunay mong pagkatao. Pero, bakit parang ayos lang ako? Ikaw? Gising ka na pala. Maayos na ang pakiramdam mo. Mula ngayon, kapag wala akong pahintulot, huwag kang makikipagkita sa kahit na sinong hindi mo kilala. Sige. Hindi naman estranghero si Lisyon Juan. Paano ko ba malalaman na ganoon pala siya kasama? Ibig bang sabihin ay gusto mo pa rin siya? Paano naman mangyayari yon? Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang sasabihin niya sa akin. At saka, nagastos pa niya ang $3,000 ko. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan. Simula sa araw na ito, sa bahay ko nakanatitira. Bilang girlfriend ko, hindi naman siguro yun sobra, di ba? Saktong may bakanteng kwarto naman ako doon. Oh. Sige, babalik muna ako para kumuha ng mga damit at mga gamit ko. Pwede naman, di ba? Nakahanda na ang lahat. Kung may kailangan ka pa, ibibili na lang kita. Mas sanay kasi akong gamitin ang mga sarili kong gamit. Hoy, teka lang. Ikaw, hintayin mo ako. Nasaan ba ang ref? Sa sala ba o sa kusina? Uhaw na ako. Sa wakas, nahanap ko rin. Bakit may ice pack sa loob ng ref?
Para kaya ito sa init? Saklolo, siyang Nanshun. May magnanakaw sa loob ng bahay. Huwag kang sumigaw. Ako lang ito. Ako ito. Ikaw nga talaga. Kung hindi ikaw, bakit ka biglang sumulpot? Bakit hindi mo pa binubuksan ang ilaw? Hindi na ako nakatulog mula nang lumabas ka ng kwarto. Gusto ko lang makita kung anong kailangan mo. Narinig mo rin iyon? Pero ayaw ko lang talagang maabala ang pahinga mo. Naririnig ko. May bahagya akong insomnia. Nasanay akong maging alerto noong nasa military pa ako. Oh. Sige. Nakakaawa naman iyon. Mauna na akong matulog. Sandali. Ikaw. Wala akong nakita. Ako ko. Ito. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na lang. Bakit ang lakas mong humila? Pasensya na. Hindi ko napansin ang lakas ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ako. Ako na ang bahala sa almusal bukas. Maaari ka pang matulog ng mas matagal. Iyon lang? Oo. Naintindihan ko. Sa susunod, dahan-dahan lang. Opo. At isa pa, ganyan ba talaga kalakas ang boses mo? Ha? Hindi naman. Nasanay lang. Pwede bang sa susunod, hinaan mo ang boses mo, naririnig naman kita. At saka, dapat matuto kang ngumiti ng mas madalas. Para kang maliit na robot. Sige. Birthday party ng lola ko mamayang gabi. Kailangan pumunta ka. Tandaan mong magsuot ng formal. Porket mayaman, mapili na? May klase ako, hindi ako makakapunta. Kapag hindi ka pumunta, kanselado ang kontrata at babayaran mo ang lahat ng naging lugi ko. Pumunta ka at makukuha mo ang $1,000,000 pagkatapos ng 3 buwan. Sa ngayon, kung bibilangin, may natitira na lang na 2 buwan at 13 araw. Pag-isipan mong mabuti. Para sa $1,000,000, kahit umulan pa ng yelo, pupunta ako. Maligayang kaarawan po, matandang ginang. Salamat po. Napakaswerte naman po ni Madam Xiang. Maligayang kaarawan po, Lola. Sana po ay lalo pa kayong pagpalain at humaba pa ang inyong buhay. Salamat, Apo. Maligayang kaarawan po. Nangsyon, sa ngayon, ikaw na ang nagsisilbing haligi ng pamilya Xiang. Napakalaki ng grupong ito, kaya dapat mo itong pamahalaan ng maayos. Tama po iyon. Lahat kami ay nakatitig sa iyo. Sa susunod, si Xiaosun ay hihingi rin ng payo sa inyo. Kakarating ko lang po, kaya kailangan ko pang matuto ng marami sa inyo, Tito. Nabalitaan ko ang tungkol sa pagpapakasal nyo ng panganay na dalaga ng pamilya Su. Napakagandang balita niyan. Kilalang pamilya ang pamilya Su. Kaya ngayong mapapangasawa mo ang dalaga nila, siguradong mas lalong lalakas ang pamilya Xiang. Tito, sa totoo lang. Lola. Maligayang kaarawan po, Lola. Xiao, nandito ka na pala. Akala ko ay abala ka, kaya hindi ko na pinasundo kay Xiaosun. Ayos lang po, Lola. May driver naman po ako. Saka abala po si Kuya Nanshun sa trabaho. Ayaw ko na siyang pag-alalahanin pa. Ito ba ang anak ng mga pamilya Su? Ang laki na niya. Oo nga po. Malalaki na ang mga bata. Napakagandang tambalan nyo talaga. Tama. Oo nga, bagay na bagay talaga kayo. Pagdating ng kasal ninyo, kailangang malaman iyan ng buong lungsod. Hemp, titingnan ko lang kung paano mo pamamahalaan ang Xiang Group. Lola, nandiyan na si Mayu. Pupuntahan ko lang po sandali. Sige. Kuya Nanshun. Kuya Nanshun. Kanina si Kuya Nanshun, wala man lang siyang reaksyon.
Hindi maaari, kailangan kong mapakasalan si Kuya Nanshun. Lola, masyadong busy po ang mga magulang ko sa ibang bansa. Pero pinadalhan po nila kayo ng regalo. Ipapakuha ko po sa driver mamaya. Sige. Napakabait mong bata. Pakisalamatan mo rin ang mga magulang mo para sa akin. Walang anuman po, Lola. Kapag naging asawa na ako ng apo ninyo, hindi ba't magiging isang pamilya na tayo? Ito. Sa bagay. Hindi ko lang alam kung si Xiao Xun ay gusto talaga ang babaeng ito, habang si Xiao Xiao naman ay napakaasikaso. Ano bang dapat kong gawin? Lola, anong nangyayari sa inyo? Wala ito. Sige na, samahan mo munang makipag-usap si Lola. Alis na ako. Kumusta, young master? Ang pagbalik sa normal na buhay at pagiging mayamang binata, ano ang pakiramdam? Wala namang espesyal. Wala namang espesyal? Tungkol doon sa bar noong nakaraan, kumusta na kayo? Mukhang may nangyayari ah. Sige na, magkwento ka na. Girlfriend ko na siya. Ang bilis naman? Beke lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko yata maintindihan ang mga sinasabi mo. Sa ngayon, nasa ilalim lang kami ng isang kontrata. Talaga? Para lang ba iyan doon sa napagkasunduang kasal mo? Grabe naman bro, hindi ba masyadong malaki ang sakripisyo mo? Sa tingin ko naman, iyong si Miss Pamilya Su ay mukhang ayos naman. Kung gusto mo siya, ikaw ang manligaw. Tingnan mo iyon, iyong babaeng nakasuot ng puti. Kilala mo ba siya? Napakaganda niya talaga. Pustahan tayo, siguradong maganda siya, siguradong napakaganda niya. Pinapunta ako rito, pero hindi man lang ako sinundo, sadyang mayaman at mapili. Tignan mo, uubusin ko ang pera mo sa pagkain. Babati lang ako sa kaniya, hihingi ng WeChat, at tignan nyo kung paano ko siya mapapaibig. Hello, miss. Pwede bang makipagkilala? Kaibigan ako ni Xiang Nangshun. Nagkita na ba tayo dati? Hindi po, hindi pa. Ayos lang, add tayo sa WeChat. Halika rito. Hindi naman masyadong huli ang pagdating nyo. Ikaw, kayong dalawa. Nagsalita ka pa. Pinapunta mo ako rito pero hindi kita makita. Mukhang pamilyar ka na rito ah. Nanshun, ito ba yung binanggit mo sa akin na babae sa bar noon? Dati parang ordinaryo lang siya, di ba? Formal ko kayong ipakikilala. Ito si Mayu, mabuti kong kaibigan. At ito naman si Wenya. Kaibigan ko rin. Iyon lang. Ayos ah, ang galing ng panlasa mo. Iba talaga kapag maayos ang pananamit. Hindi ko akalain na ganito siya kaganda. Sige na. Dahil nandito na rin lang tayo, bumati na tayo kay Lola? Sige po, tara na. Kailangan mo ba ng alalay? Hindi na kailangan. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Kahit ganito kalapit na daan ay hindi mo malakad. Hindi ba? Hindi ba ito ang apo ni Madam Xiang? Oo nga. Hindi ko alam kung sino ang karga niya. Siya na kaya ang mapapangasawa ng apo niya? Ang balita ko, ang magiging apo na babae ay si ang dalaga ng pamilyang Su. Ibaba mo ako. Kailangang ituloy ang pagpapanggap. Dahil kung hindi, bakit pa kita pinapunta dito ngayong gabi? Naintindihan ko.
Puntahan muna natin at batiin si Lola. Nakakahiya naman kung hindi tayo magpapakita ng galang. Ang bilis mo namang nasanay sa papel mo bilang girlfriend. Huwag kang magmadali. Aalalayan kita mamaya. Wala namang malalang problema. Kailangan lang nating mag-ingat. Baka kailangan mo ring lagyan ng ice pack. Ice pack? Alam mo na ba agad na matitapilok ako? Ano bang iniisip mo? Naghanda lang ako ng ice pack para sigurado. Madalas akong mag-training, kaya naging habit ko na ito. Mali pala ang iniisip ko sa iyo. Pasensya na ha. Kuya Nanshun, Tara na, batiin na natin si Lola. Kuya Nanshun, bakit mo ako hindi pinapansin? Sinabi ko na sa iyo noon pa. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Pero, Silang dalawa ang totoong magkapareha. Bakit ka ba sumasawsaw dito? sino ka ba? Wala kang alam. Sino ka ba? Anong alam mo? Oo na, wala na akong alam. Pero kami ni Nang Shun ay sobrang lapit sa isa't isa. Kung ano ang gusto niya, tingin mo ba hindi ko alam? Kaibigan ka niya? Siyempre, matalik akong kaibigan ni Nang Shun. Alam niya ng lahat. Hindi ko alam kung saang lupalop galing ang babaeng ito na kung makaasta rito ay akala mo kung sino. Ikaw. Teka, dahil matalik kayong magkaibigan, siguradong kilalang kilala niya si Kuya Nanshun. Pakikinggan din siya ni Kuya Nanshun. Kaya kung ganoon, magkaibigan na rin tayo. Ang kaibigan ni Nang Shun ay kaibigan ko na rin. Pero mukhang hindi ka naman niya itinuturing na kaibigan. Ikaw, Yabang mo. Lola, Maligayang kaarawan po, Lola. Mabuti. Salamat ha. Dahil nakapunta ka, nagpapasalamat ako sa pag-alala mo. Lola, inaapi po nila ako. Sino? Sinong nangahas na apihin ka? Sabihin mo kay Lola. Ako. Lola, medyo masama po ang pakiramdam ng sikmura ko. Mauuna na po akong umuwi. Anong nangyari kay Xiao Xiao? Xiao Sun, ikaw ba ang nang-api sa kanya? Lola, nandito lang po ako sa tabi niyo. Paano ko naman siya aapihin? Magandang araw po, Lola. Sige. Boss, ang manager ng kumpanyang Sincheng ay gustong makipag-dinner sa inyo para pag-usapan ang mga plano sa ibang bansa. Tatanggapin niyo po ba? Sige, gawin natin yan mamayang gabi. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Senyorita, sino po sila? Ako ang girlfriend niya. Senyorita, lasing po si Presidente Xiang ngayong gabi. Kayo na po muna ang bahalang mag-alaga sa kanya. Sandali, ikaw. Xiang Nanshun, gumising ka. Gising. Imbes na mabubuting bagay ang matutunan, natuto ka pang uminom. Anong ginagawa mo? Teka, ang ganda pala ng katawan niya. Anong ginagawa mo? Matutulog na. Matutulog ka ba o hindi? Sige na. Matulog ka na ng ganyan, magpakabait ka ha. Kailangang hubarin to, naiinitan ako. Hindi pwede. Ang bango mo.
Hindi pwedeng ganito. Muntik na tayong mapahamak doon. Talagang nawalan ako ng malay sa alak kagabi. Kung lumamig na ang almusal sa mesa, mayroon pang mainit doon sa kusina. Papasaok na ako sa trabaho. Sa susunod, dahan-dahan lang sa pag-inom. Ang cute niya? Kapag nagagalit siya. Sige, magsalita ka na. Ano ba iyon? Alam ko namang darating ka. Dahil napakagaling ni Miss Sue, madali lang sigurong humanap ng tao. At dahil talagang sinikap mo akong hanapin, kung hindi ako pupunta, ay baka mapahiya si Miss Sue, hindi ba? Ipinasuri lang kita sa mga bodyguard ko. Huwag na nating pag-usapan iyan. Dahil anak ka ng pamilya ma, at kasosyo ka ng mga magulang ko, pwede ba tayong maging magkaibigan? Wag na. Miss Sue, magkaiba ang lalaki at babae. Huwag mong sabihing pinapunta mo ako rito para lang sa negosyo ng mga magulang mo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin dahil marami pa akong gagawin. Sige, sasabihin ko na. Tungkol kay Kuya Nanshun, hindi ko kasi siya makontak. Gusto kong malaman kung nasaan siya. At kung pwede sana. Hep, hep, hep. Alam ko na tungkol dito ang sasabihin mo. Huwag kang mag-alala, pero kalimutan mo na ang balak mong iyan. Hindi kita tutulungan. Bakit naman? Bakit? Dahil hindi kanya gusto. Paano mo nalamang hindi niya ako gusto? Hindi ako naniniwala. Mahal kong Miss Sue, pakiusap naman gamitin mo ang utak mo. Gamitin mo ang malaki mong utak at pag-isipan mo itong mabuti. Kung talagang gusto ka niya, ganito ba ang magiging trato niya sa iyo? Dahil iyon sa matagal akong tumira sa ibang bansa, kaya wala kaming pinagsamahan. Kung palagi kaming magkasama ni Kuya Nanshun at palagi kaming mag-uusap, siguradong magugustuhan niya rin ako. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan kita dahil wala ka ng pag-asa. Sige na. Ayoko na rin makipagtalo pa sa iyo. Bye-bye. Gusto mo ba na mawalan ako ng kakayahang magkaanak? Ito. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Baka gusto mong hubarin iyan at lalabhan ko para sa iyo. Anong ginagawa mo? Miss, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Gusto mo bang hubarin ko ang pantalon ko at umuwing walang saplot? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko na bumili tayo ng bago, tapos hubarin mo na ito, at ako na ang mag-uuwi nito. Wag na. Talagang malas ko lang. At isa pa, wag mo na akong lalapitan. Huwag naman. Ang tibay naman nito. Tapos ka na bang humawak? Ikaw, halos mapitpit mo na ako sa bigat mo. Kamalasan ka ba sa buhay ko? Umalis ka nga sa ibabaw ko. Baliw. Ang sakit. May utang yata ako sa iyo sa nakaraang buhay ko. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang malikot. Kung hindi ay itatapon kita sa labas. Salamat ha. Ngayon lang ako binuhat ng ganito sa buong buhay ko. Pakiramdam ko ay ang lakas ng katawan niya.
Sige. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Paano mo na lamang may sasabihin ako? 10 minuto na tayong kumakain, 4 na beses ka nang tumingin sa akin, siguradong may sasabihin ka. Ang galing mo naman, pati iyan ay nahulaan mo. Sige na, anong kailangan? Sasabihin ko na ha. Wala naman talaga itong anuman. Kaya lang kagabi, tumawag ang mama ko. Sabi niya ay bibisita siya rito ng ilang araw. Namimiss na raw niya ako. Kaya kailangan kong umuwi muna ng ilang araw. Maiintindihan mo naman, di ba? Baka naman gusto lang niyang umuwi, tapos ay sisirain ang kontrata? Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan para manatili siya. Papayag kaya siya? Maliit na bagay lang naman ito, lalo na at para lang naman ito sa kasunduan sa kasal. Basta kailangan niya ako, sisipot naman ako. 3 araw, sapat na ba? 1 linggo? Hindi pwede. Sobrang tagal ng 1 linggo. Kapag hindi ako laging nakabantay sa kanya, baka lumamig ang pakikitungo niya at baka umatras siya. Masyadong matagal ba? Pero ang mama ko, hindi naman 3 araw lang maglalagi rito. Sige, 5 araw na lang. Wala nang dagdag. Sa bawat araw na lalabis ka, mababawasan ng 10,000 dolyar ang bayad sa iyo sa kontrata. Para sa 1 milyong dolyar. Magtitiis ako. Gagawa na lang ako ng dahilan para pauwiin ng maaga ang nanay ko. Sige, 5 araw kung 5 araw. Pero hindi mo ako pwedeng gambalain. Ako ang client. Sasabihan ko ang kontraktor kung kailangan. Ikaw. Sige. Ikaw na ang masunod. Kailan ka alis? Ihahatid na kita. Wag na. Pumunta ka na sa kumpanya mo. Mag-aayos lang ako bago umuwi. Mag-aayos? Tatakas ka ba talaga? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Bakit? Ibigay mo sa akin. Ito na. Bakit kailangang maging masungit? Ang misteryoso mo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa phone ko. Kakalagay ko lang sa phone mo ng isang tracking system. Ang phone ko ay kayang i-monitor ang lokasyon ng phone mo. Huwag mong subukang tumakas. Ano? Bakit hindi mo na lang ako direktang bantayan? Bahala ka sa iniisip mo. Kahit tumakas ka pa sa dulo ng mundo, hahanapin at ibabalik pa rin kita. Tingnan mo naman ang sahig mo, hindi man lang nadampian ng mop, puno na ng dumi. Halika, ang paa mo, itaas mo muna. At pati itong sofa mo, ang daming alikabok. Hindi ka ba tumitira rito? Ang kapal ng alikabok. Busy po kasi sa trabaho sa school, kaya wala na po akong oras maglinis. Sabi nila madaming bakasyon ang mga guro. Professor ka pa naman sa universidad, pero mukhang mas busy ka pa kaysa sa akin na nagtatrabaho sa bukid. Totoo po iyon. May mga academic activity kaming inorganisa sa school. Nako, sobrang busy talaga namin. Mabuti na lang pala at pumunta ako rito. Nagpakahirap akong magpalaki ng isang college student, pati na graduate student, tapos sa huli, ako pa rin pala ang maglilinis dito. Ma, halika na po. Huwag na po kayong maglinis. Ako na lang po ang gagawa niyan. Hindi pwede iyon. Siyempre, papalayawin ko ang sarili kong anak. Wala naman akong ibang kailangang gawin. Ma, sa pagbisita nyo ngayon, gaano nyo po, balak magtagal dito sa akin? Hanggat hindi natatapos ang sadya ko rito, hindi pa ako pwedeng umuwi. Ano po ba ang sadya nyo? Naku, sana sinabi nyo po agad, tutulungan ko po kayo. Halika rito, Xiaoya. May sasabihin si Mama sa iyo. Sige po. Hindi ka naman siguro uurong, di ba? Hindi na maliit ang 1 milyong dolyar, di ba? O baka dapat ko pang dagdagan para sa kanya? Tama, dagdagan pa natin para dahil sa pera ay makikipagtulungan siya sa akin at mananatili siya sa tabi ko. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang madagdagan ang pera? May sasabihin ako sa iyo. Hindi kaya masyadong halata ang gagawin ko? Kapag nalaman niya, paano kung matakot siya at biglang tumakas? Presidente Xiang, nabasa niyo na po ba ang dokumento? Ibibigay ko na po ito sa mga tauhan ko para maipatupad na. Ano? Ano po iyon, Presidente Xiang? Wala lang, sige na.
Sige po. Ano kayang nangyari kay Presidente Xiang? Ano? Ma, bakit niyo po ako ipinagkakasundo sa isang blind date? Bakit naman hindi ko magagawa iyon? Hindi mo ba iniisip kung ilang taon ka na? Kung hindi ka nagmamadali, ako ang nagmamadali para sa iyo. Mabait naman itong lalaking ito. Isa siyang translator, bagay kayo sa isa't isa, okay? Huwag kang masyadong mapili. Ma, ayoko pa pong makipag-date. Magpayaman muna tayo, okay? Pwede namang pagsabayin ang career at pag-ibig. I-add mo muna siya, malay mo, kayo pala ang nakatadhana. Hindi mo ba narinig ang kasabihan sa internet? Na ang sabi, dapat mong sunggaban ang anumang pagkakataong dumarating. Kung may trabaho, asikasuhin ang trabaho. Kung may pag-ibig, sunggaban ang pag-ibig. Tingnan mo, heto na ang pag-ibig sa harap mo, kaya sunggaban mo na ito. Ayokong makinig. Basta wala akong pakialam, ibinilin na sa akin ng tatay mo na kapag hindi ito naging maayos, hindi na ako babalik sa atin. Diyos ko naman. Ma, parusahan niyo na lang po ako. Hello? May kailangan ka ba? Isang buong araw ka nang hindi sumasagot sa message. Balak mo na bang maglaho ng tuluyan? Hindi ah. Ninudge mo lang naman ako. Kaya paano ko naman malalaman kung may mensahe ka nga? Ang pag-nudge sa iyo ay para na ring pagpapadala ng mensahe. Hindi ka na nga sumasagot, lumalaban ka pa? Wow! Ang sabi ko, pupunta ka ba talaga para makita siya sa kaniyang presentation speech? Sinasabi ko sa iyo, baliw ka na ba sa kaniya? Titingnan ko muna. Ituring na nating inspeksyon. Anong inspeksyon pinagsasabi mo? Namuhunan ang tatay ko sa paaralang ito noon. Kaya ngayon, maituturing na rin akong shareholder ng paaralang ito. Ayos ka talaga. Ang girlfriend mo, nasa mismong pintuan mo na. Kuya Nangshun, Tinawagan mo siya? Paano mangyayari iyon? Itong si Su Xiaoxiao, hindi ko alam kung saan nalaman ang kinaroroonan ko. Siguradong sinusundan niya ako. Panoorin mo kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Kuya Nangshun, maayos ka lang ba? Kumusta ang lola mo? Nagpadala ako ng mensahe sa iyo. Bakit hindi mo ako sinasagot? Medyo busy lang sa kumpanya. Ganoon ba? Bakit hindi mo ako binabati? Kumusta? Matagal na tayong hindi nagkikita. Sa totoo lang, sinusundan mo ba ako? Para lang makita si Nangshun? Magsalita ka? Hindi ah, nagkataon lang na nakita ko kayo. Kaya lumapit ako para bumati. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Kuya Nangshun, Mauna na ako. Sandali, hintayin mo ako. Tutulungan kita. talagang susundan kita. Mayu, hinding-hindi ako lalayo sa iyo. Nasaan na ba talaga si Wenya? Bakit hindi ko siya mahanap? Siguradong hindi pa siya handa, kaya hindi siya makapakita. Su Xiaoxiao, ang lakas ng loob mo na pumunta rito kahit hindi ka naman imbitado. Ikaw talaga. Sinabi ko na sa'yo na nagkataon lang yon. Sa ating mga kagalang-galang na lider at mga guro, magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating paaralan para sa ating taunang pagtitipon para sa palitan ng kaalaman. Ngayon ay formal na nating sisimulan ang ating programa. Sunod ay tinatawagan natin ang mula sa kagawaran ng pilosopiya na si Teacher Gong para magbigay ng kanyang talumpati. Si Wenya ba to? Hindi ko siya nakilala sa suot niya. Guro pala siya. Kaya ko rin yan. Dati kaya akong school broadcaster. Natatawa ako sa'yo. Ikaw? Talaga ba? Bakit? Ikaw? Huwag kang magulo. Shh!
Maaari po bang ibahagi sa amin ni Teacher Gong ang paksa ng inyong talumpati ngayong araw? Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang kasaysayan ng filosofiya ni Tsina. Bakit siya narito? Ang ganitong itsura mo, ngayon ko lang nakita. Ang ganitong hitsura mo, ngayon ko lang yata nakita. Tulala ka na. Mukhang may isang taong ay tuluyang mahuhulog sa ganda niya. Isara mo yung mabaho mong bibig. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ka naniniwala? Sige, pustahan tayo. Ngayon naman, ang aming Teacher Gong ay magbibigay para sa lahat ng isang Isang detalyadong detalyadong paliwanag. Sige po. Sige po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Teacher Gong. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang academic lecture sharing. Bakit ka nandito? At may kasama ka pang maraming tao. Trabaho ito, isa akong shareholder. Ano? Shareholder? Sige po. Ang ating aktibidad para sa araw na ito ay dito na po nagtatapos. Maraming salamat sa mga guro para sa inyong tapat na pagbabahagi. Salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maayos talaga ang pagkakagawa nito. Napakagaling ng pagkakapaliwanag. Sa wakas, tapos na rin. Tara na. May nalaman akong isang restaurant na sobrang sarap ng pagkain. Sabay tayong kumain doon, okay ba? Magkasama na ang dalawa, anong pakialam mo sa kanila? Doon ka na nga, umalis ka na? Hoy, Wenya. Anong ginagawa mo? Yaya. Bakit ka nandito? Siyempre, kailangan kong pumunta sa speech ng girlfriend ko. Kapag hindi ka nakiisa, yari na kapag nalaman nila. Mawawala ang $1,000,000 mo. Akala ko busy ka. Sobrang saya ko na makita kang nandito. Miss na miss kita. Tara na. Hindi ko alam kung ano talaga ang nagustuhan ni Kuya Nangsun sa kanya. Nakita ko pa naman siyang nakikipagkita sa ibang lalaki noong nakaraan. Ang babaeng katulad niya, Kuya Nanchun, bakit mo nagustuhan? Sa susunod na makita kitang daldal ng daldal dito, mag-ingat ka, baka parusahan kita. Ako, wala naman akong sinabing mali ah. Lagot na? Lagot na? Ngayon ay naging totoo na talaga. Anong naging totoo? Huwag ka nang mag-usisa. Narinig mo ba? Aray, saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Ano ba? Bitawan mo ako. Yaya. Opo, young master. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Wala kang imik kanina sa loob ng sasakyan. Sinisisi mo ba ako? Tungkol ito sa pagpunta sa site kanina. Kung wala ka ng kailangan, aakyat na muna ako. Yaya. Tandaan mong may 3 araw na lang ang natitira? Susunduin kita pagkalipas ng 3 araw. May naghatid ba sa iyo pa uwi? Lalaki ba siya? Katrabaho mo ba yon? Hindi po. Kung hindi mo katrabaho at talagang hinatid ka pa rito sa bahay, nanliligaw siguro yon. Ma, pwede ba huwag kang mangarap ng gising buong araw? Wala naman akong gaanong manliligaw. Hindi nanliligaw? Kung ganoon, pag-isipan mo na iyong ipapakilala ko sa iyo, kundi ay tatanda kang dalaga. Kahit na tumanda akong dalaga, wala akong problema doon. Ikaw talaga. Nasa ilalim lang kami ng kontrata. Paano kami posibleng maging totoong magkasintahan? Kahit na magustuhan ko siya, hindi niya naman seseryosohin. Nakakahiya lang kapag nagkataon.
Ano na naman ang kailangan mo? Hello? Tapos na ang 5 araw, nandito na ako ngayon sa harap ng bahay niyo. Ano? Ano? Nasa bahay pa ang mama ko. Pwede mo ba akong bigyan ng dagdag na ilang araw? Kung ganoon, aakyat na ako. Hindi. 2 araw. 2 araw lang. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Gagawa ako ng paraan para pauwiin ang mama ko. Pwede ba? Pagbigyan mo na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Ikaw ang pinakamabait. Ang cute talaga ng paraan niya ng paglalambing. Pagtripan ko nga muna siya. Hindi pwede. Matagal na akong hindi nakakapunta sa lola ko. Kung hindi ko pa siya pupuntahan, magdududa na siya. Ngayong araw, kailangan mong sumama sa akin. Bibigyan kita ng 5 minuto para mag-isip. Bakit po? Ay, wala po ito. Nag-ehersisyo lang po ako. Tatlong minuto na lang. Nga pala, mama, Ano yon? Bakit ba gulat na gulat ka? may pupuntahan lang po ako sandali. Saan ka naman pupunta? Ako. Ano ba ang sasabihin ko? Kapag sinabi ko ang totoo sa mama ko, siguradong parurusahan niya ako ng husto. Ma, may sasabihin po ako. Talagang tapos na ako. Siguro ay ang maghahatid iyan ng tubig? Nag-order ako ng tubig kaninang umaga? Yaya, bilisan mong buksan ang pinto? Bahala na kung anong mangyari. Anak-anak, sino siya? Ma, kaibigan ko po siya. Ano? Sino ba siya? Para naman siyang opisyal na nag-iinspeksyon? Ma, mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyo. Huwag po kayong magtatanong ng kung ano-ano mamaya ha. Hindi natin siya pwedeng banggain. Iho, halika rito at kumain ka ng prutas. Salamat po, tita. Biglaan lang din po ang pagpunta ko, kaya hindi ko na po nasabihan si Yaya. Ngayon ko lang din po kayo nakilala. Kaya naman po, ako ang dapat humingi ng paumanhin sa inyo. Maupo ka? Maupo ka muna. Tita, hindi pa po ba nasasabi ni Yaya sa inyo? Ako po ang boyfriend niya. 2 buwan na po kaming magkasintahan at nagkakilala po kami sa trabaho. Kaya naman pala ayaw sabihin ni Yaya, nakikipag-date na pala siya. May nagugustuhan na pala siyang tao. Tita, hindi ko naman po ba kayo nagulat? Hindi. Hindi talaga. Masaya ako. Tuwang-tuwa ako. Nandito po ako para sunduin si Yaya dahil may mahalaga po kaming dapat lakarin. Kaya naman po, naabala ko kayo rito. Xiang Nanshun. Talaga namang si Xiang Nanshun. Napakahusay mo talagang mambola ng mga nakatatanda. May mahalaga ka nga bang gagawin? Hindi ba't natatakot ka lang na baka hindi ko to pa rin ang usapan, kaya mo ako binabantayan? Kung mahalaga ang gagawin, naiintindihan ko. Yaya, sumama ka na sa kanya. Uuwi na rin naman si mama ngayon, kaya huwag mo na akong alalahanin. Ma, pero... Wala nang pero-pero? Sige na, at umalis na kayo. Importante ang trabaho. Hindi po ma, yung mga gamit ko. Sige na, umalis na kayo. Lumakad na kayo agad? Ma, naman. Ikaw, ganyan ba talaga dapat umasta ang isang kliyente? Sabi ko naman sa'yo, pauuwiin ko na si mama. Hindi mo ba talaga ako pinagkakatiwalaan? Pasensya na, naging padalos-dalos ako kanina. Sabihin mo sa akin, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Anak, nagkamali ng akala si mama sa'yo. Ang lalaking ito, wag mo siyang hahayaang mawala. Naintindihan mo? Halatang galing siya sa disenteng pamilya? Napakaguwapo pa niya. Nagustuhan siya ni mama? Wag mong sasayangin ang pagkakataon? Anong itinatawa-tawa mo dyan? Patingin nga ako. Wala lang to. Sa work group chat namin, may pinag-uusapan lang kaming chismis. Tara na, alis na tayo. Bakit nandito ang matanda?
Anong gagawin natin? Gising, gumising ka. Nandito na ang lola mo. Nandito na ang lola mo. Ano? Bilisan mo, magligpit ka na. Sige, magliligpit na ako. Magliligpit na. Mag-ayos ka na ng mabilis. Mag-aayos, 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 mag-aayos. Apo, kayo? Lola, bakit po kayo napunta rito? Lola, pasok po muna tayo sa loob. Sige, sige. Sir, ma'am, nagdala po ang matandang ginang ng mga suplemento para sa inyo. Namimiss ko na ang apo ko. Hindi ba ako pwedeng bumisita? Siyempre naman po. Gustong-gusto ko nga po iyon, kaya lang po, kagigising lang namin at natatakot kami na baka isipin ninyong wala kaming galang. Ayos lang. Wala naman akong ginagawa. Kaya dinalhan ko kayo nang nakuha kong recipe mula sa isang eksperto para lumakas ang inyong katawan. Recipe po? Oo. Maayos naman po ang aming kalusugan, parang hindi na po namin kailangan iyan. Anong hindi? Kailangan nyo yan. Kapag hindi maayos ang inyong katawan, paano kayo magkakaroon ng anak? Lola naman, magkasintahan pa lang po kami. Hindi pa po kami umaabot sa ganoong usapan. Magkasintahan pa rin naman kami. Hindi pa kami umaabot sa puntong iyon. Magkasama na kayo sa iisang bahay? Ang mga kabataan talaga ngayon, hindi dapat maging ganoon kapusok. Dapat nang ituloy ang kasal nyo. Yaya. Pumunta ka sa akin bukas dahil may maganda akong bagay na ibibigay sa iyo. Matandang ginang, narito na si Miss Wen. Yaya, Salamat po. narito ka na pala. Pinapunta kita rito kahapon. May oras ka ba? Mayroon po, matandang ginang. Ano ang itinawag mo sa akin? Lola. Iyan ang tama. Kasintahan ka ni Xiao Oshun. At sa hinaharap, ikaw na ang magiging asawa niya. Kaya ang tawag mo sa akin, dapat ay maaga mong palitan. Halika rito. Maganda ang iyong mukha, maganda rin ang pangangatawan, pero hindi ko alam kung mahusay ka sa gawaing kamay. Ngayong araw na ito, pinapunta kita dahil may kailangan akong ipagawa sa iyo. Sige po, walang problema. Gumagawa ka ba ng mga handcrafts? Minsan po, nakakagawa ako ng kaunti. Mabuti naman kung ganoon. Ngayon, tuturuan kitang gumawa ng ating pamilyang siyang isang bagay na dapat alam gawin ng bawat babae. Ang Fujin sachet. Sige po. Huwag mo itong mamaliitin. Magandang paraan ito para makilala ang isang tao sa bango nila. Kung sakaling hindi ka makatulog sa gabi, siguradong mahimbing ang tulog mo hanggang umaga gamit ang sachet na ito. Ganoon po pala iyon. Hindi rin masyadong nakakatulog ng maayos si Xiang Nangshon. Bakit ko ba siya iniisip? Ang paggawa ng sachet na ito ay hindi naman ganoon kahirap. Pero ang kahulugan nito ay napakaganda. Ngayon, tuturuan na kita. Makinig kang mabuti at pag-aralan mo ito. Opo. Sa loob ng sachet, ang pinakaimportante ay ang mga sangkap. Amuyin mo ito. Napakabango naman. Meron itong lavender, rosemary, cloves, at sandalwood. Siyempre, kung may paborito kang bango, maaari mo rin itong ihalo. Ilagay mo ang mga ito rito sa loob. Pagkatapos ay tahin mo ito. Sige, subukan mo. Opo. Nasaan ka na? Hindi ka na naman sumasagot sa mga message ko. Hindi ko alam kung saan-saan ka naggagala. Ayaw mo talagang sumagot, ha? Nasaan ka ba talaga ngayon? Young Master, ako po ito, si Uncle Xiang. Uncle Xiang? Bakit ikaw ang sumagot? Bakit nasa iyo ang phone ni Yaya? Nandito po si Miss Wen sa ating lumang mansyon. Matandang ginang. Ano?
Sa lumang mansyon? Opo. Napakatamis talaga ng relasyon nila. Ngayon ko lang nakita si Young Master na maging ganito ka-tense dahil sa isang babae. Mahusay. Ang pagtatahi ng mga mabangong sachet na ito ay isang napakaselang trabaho. Dapat ay maging kalmado ang iyong mga kamay. Lola, tignan niyo po, ganito po ba ang tamang paggawa? Tama yan. Hindi ko akalaing napakabilis mong matuto. Hindi naman po ito mahirap. Heto na po Lola, tignan niyo. Napakaganda nito. Siguradong magugustuhan ito ni Xiao Xun. Seryoso po ang pagkakagawa ko riyan. Mayordomo, kuhanin mo nga ang mga litrato noong bata pa si Xiao Xun at dalhin mo rito. Titingnan namin ni Xiaoya. Opo, matandang ginang. Wala pa nga ako niyan para sa sarili ko, kaya syempre itatabi ko ito para sa akin. Gagawan kita para mangamoy ka ng husto. Mukhang gustong-gusto talaga ni Xiaoya si Xiao Xun. Wala siyang reklamo sa mga ipinagawa ko sa kanya ngayong araw at ngayon ay pursigido pa siyang gumawa ng scent bag para kay Xiao Xun. Mukhang kailangan ko ng agahan ng kasal nila. Matandang ginang. Narito na po ang mga litrato. Xiaoya, itigil mo muna sandali ang ginagawa mo. Halika at tingnan mo ito. Ano po ito? Si Xiao Xun ito. Siya, napakalikot niya noong bata pa siya. Tingnan mo ito. Masyado naman itong... Lola? Ayos lang po ba kayo? Apo, nandito ka na pala. Halika rito. Lola, nabalitaan ko po kay Uncle Xiang na narito si Yaya, kaya sinundo ko siya. Wala bang ginawang masama sa iyo si Lola? Wala naman po, maayos naman ako. Talagang hindi kayo mapaghiwalay. Pinapunta ko rito si Yaya ngayong araw. Dahil sinadya niya na mag-aral gumawa ng isang bagay para sa iyo. Anong bagay po yon? Tungkol doon, hayaan mong si Yaya ang magsabi sa iyo pag uwi niyo. Mukhang pinahirapan siya ng husto ni Lola. Mukhang pagod na pagod siya. Kailangan ko siyang laging kontakin sa susunod. Hindi ko hahayaang mag-isa siyang pumunta kina Lola. Makikisandal muna. Ang antok ko na. Sige. Gisingin na lang kita pagdating natin sa bahay. Huminahon ka! Huminahon ka! Huwag ka nang tumibok ng mabilis. Maririnig niya iyan. Ha? Ano to? Bakit ganito ang mukha ko? Kagabi, hindi ba nasa bahay ako ni na Lola Xiang? At sumama akong umuwi kay Xiang Nanshun. Pasandal muna ha, ang antok ko na. Sige, gigisingin kita pagdating natin. Siguradong si Xiang Nanshun ito, dinrawingan niya ako habang tulog ako. Humanda ka. Xiang Nanshun, Bakit ganyan ang? pinagtitripan mo ako ha? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Anong palipaliwanag? Sinasadya mo talaga ito. Gagantihan kita, ito sa iyo. Ikaw ang unang nagsimula nito. Ginagawa ko lang sa iyo kung ano ang ginawa mo sa akin. Hindi ko magagawa iyon. Kailangan talaga na magustuhan niya muna ako. Maaari ka nang lumabas. Mali ako sa nangyari. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Huwag na itong mauulit.
Bawal ang anumang malapit na ugnayan. Bakit ba hindi mo matandaan? Ibibigay ko na lang ito sa'yo. Bilang paumanhin ko. Huwag mong sasabihing madamot ako, ha? Masyado bang halata kung ilalagay ko rito? Dito na lang sa may tabi ng kama, para kapag natutulog na siya mamayang gabi, ay maaamoy niya rin ito. Ayos, tapos na. Dapat ay nakauwi na siya sa mga oras na ito, di ba? Ito ay sachet para sa pagtulog. Ginawa niya ito. Salamat po sa ginawa mong sachet. Maayos ang tulog ko kagabi. Gusto ko na gawan mo ulit ako sa susunod. Hemp. May susunod pa talaga? Sa susunod, depende na lang iyon sa mood ko. Sino kayo? Manggagawa sa paggawaan ng gamot. Anong ginagawa nyo? Li Shunhuan. Anong gagawin mo? Bilisan mo at pakawalan mo ako. Wenya. Sinwerte ka lang noong nakaraan dahil may sumagip sa'yo. Ngayon naman, titingnan natin kung sino pa ang magtatangkang sumagip sa'yo. Ano ba talagang kailangan mo? Nasa lipunan tayo na may batas. Makukulong ka kapag binaliwala mo ang batas. Makukulong? Akala mo ba matatakot ako? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi lang dahil wala na akong ibang paraan, hindi ko rin gustong gawin ito. Anong problema mo? Matutulungan kita. Basta pakawalan mo lang ako. Sige na. Sige ba? Bigyan mo ako ng $500,000. I-transfer mo sa account ko at pakakawalan kita agad. $500,000. Saan mo iyon gagamitin? Wala ka na doon. Magbibigay ka ba? O hindi? Saan naman ako kukuha ng $500,000 na iyon? Huwag mong isiping hindi ko alam na palagi kang kasama ang lalaking iyon at naglalambingan kayo. Hayaan mong ibigay niya sa iyo. Sinong lalaki? Huwag ka nang magpanggap. Yung nandoon sa KTV. Ako. Hindi ko siya gaanong kilala. Akala mo ba hindi ko alam? Kung hindi kayo magkakilala, bakit siya pupunta sa restaurant para iligtas ka? 3 minuto lang ang ibibigay ko sa iyo. Kundi, humanda ka sa mangyayari. Mayroon na lang 2 minuto. 30 segundo na lang. 10, 9, 8. Sige. Tatawag ako. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ibawas na lang iyon. Sa $1,000,000. Mabuti pang huwag kang mandaya. Kundi, sabay tayong mawawala. Ano ang password? Ang password ay #28-456. Pangatlo sa mga contact. Ang nakalagay ay robot. Sana sagutin mo ang tawag. Magsalita ka. Siyang Nanshun. Anong nangyari? Magsalita ka? Pwede mo ba akong bigyan muna ng $500,000? Bakit mo kailangan ng pera? Ako. Mayroon akong kailangang asikasuhin agad. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Ako. Walang hiya ka? Lalaki ka ba talaga? Manghihiram lang ng pera. Ang dami mo pang sinasabi. Sinasabi ko sa iyo, bigyan mo ako ng $1,000,000 at $500,000? Kundi, hindi mo na makikitang ligtas si Wenya.
Hindi ba't sinabi mo kanina na 500,000 dolyar? Nagbago ang isip ko. Bakit? May problema ba? Narinig mo ba? Gusto mo ng 1,000,000 at 500,000 dolyar? Bibigyan kita ng Sam. Wag na lang, bibigyan kita ng 20 minuto. Siguraduhin mong hindi ka tatawag sa mga pulis? Dahil kung hindi, hindi mo na muling makikita si Wenya. Siyang Nangshun, wag mo na akong intindihin. Nagkamali ako na makilala ang ganitong klaseng tao. Tinatanggap ko na ang lahat. Subukan mo lang saktan si Wenya kahit kaunti at sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng husto. Hintayin mo ang 1,500,000 dolyar. Pagkatapos ng 20 minuto, dapat makita ko siyang ligtas. Depende na lang yan sa bilis mo. Sana itama ang desisyon mo sa pagkakataong ito. Imbestigahan ang numerong ito. Hanapin ang eksaktong lokasyon ng huling tawag. Bilis. Ihanda mo rin ang iyong grupo. Kapag nahanap na ang lokasyon, maghintay sa utos ko para kumilos. Hello, Nangshun. Nahanap na namin. Sa abandonadong pabrika sa direksyong 7:00. Magtipon na kayo ng mga tao. Umalis na kayo ngayon. Darating kayo doon sa loob ng mga 2 minuto. Papunta na ako. Mauna ka na doon. Narito na sila. Tara. Wala na tayong masyadong oras. Itaas ang inyong mga kamay. Tumabi kayo at pumila ng maayos. Huwag kang malikot. Bitawan mo ako! Anong ginagawa nyo? Wala akong ginagawang masama. Yaya? Ayos ka lang ba? Yaya, gising! Kapag may nangyaring masama sa kanya, sinasabi ko sa iyo, pagbabayarin kita ng husto. Wala pa kaming ginagawang anuman. Nangchun, ang mga taong ito ba ay aayusin ng palihim o dadalhin sa presinto? Aayusin po namin ng palihim? Aayusin ko po ng palihim. Ang sinasabi kong ayos ay ang tapusin kayo ng palihim. Wag po, kuya. Napilitan lang po ako. Meron akong utang sa labas na 500,000 dolyar sa sugal. Tumahimik ka? Ayo. Kahit dalhin pa ang mga taong ito sa presinto o parusahan man sila, ayos lang. Sige, pumunta ka na. Ako na ang bahala rito. Kuya, wag po kuya, wag. Wag niyo na akong saktan. Doktor, kumusta na siya? May sugat ba siya o nasaktan? Sa unang pagsusuri, wala namang seryosong problema. Maaaring dahil sa sobrang takot, kaya sa ngayon ay wala pa siyang malay. Pagkagising niya, kailangang obserbahan pa siya ng mabuti. Mas mabuting kumuha pa ng psychological doctor para sa counseling, dahil makakatulong ito sa buhay niya. Salamat po. Mabuti naman kung ganoon. Salamat at maayos lang ang lahat. Yaya. Kung, nais kitang manatili sa tabi ko? Papayag ka ba? Hello, Nangshun. Naibigay ko na sila sa mga pulis para managot. Siguradong makukulong sila ng mahigit 10 taon. Meron ka pa bang gustong sabihin sa mga pulis? Gusto kong mabilanggo siya habang buhay. Huwag. Huwag. Wenya, gising ka na ba? Nangshun. Nangshun. Akala ko ay mawawala na ako ng ganoon na lang. Akala ko ay hindi na ako makakakita pa ng pera. At hindi pa rin ako nakakagawa ng sachet para sa iyo. Sige na, ayos na ang lahat. Ma, okay lang ako. Huwag na po kayong mag-alala.
Huwag na po kayong pumunta rito. Totoo po. Sige po, bye. Nang Chun. Sa tingin mo, sadyang magaling ba talagang magpanggap ang mga tao? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Noong unang beses kong makilala si Lee Shunhuan, napakabait niya, napakaasikaso, at mukhang matino sa buhay. Pero, masyado ba akong tanga? Hindi ko na alam kung alin ang totoo sa hindi. Masyado ka lang kasing mabait. At masyado kang nagtitiwala. Ang mundo ng mga matatanda ay hindi ganoon kadalisay, hindi ba? Paano naman ikaw? Ano? Gusto ko munang lumabas para maglakad-lakad. Saan mo gustong pumunta? Hindi ko alam. Mag-iikot-ikot lang siguro. Sige. Sasamahan kita. Huwag na po. Kakakuha mo lang sa kumpanya. Kailangan ka nila. Eh ikaw, kailangan mo ba ako? Magsaya ka. Sige po. Pumunta ka sa lugar kung saan may hangin dahil doon lang ako magiging malaya. Pero hindi mo alam na kung nasaan ka, doon lang may hangin. Hello. Nasaan ka? Labas tayo para uminom. Ngayong gabi? Ako? Nakikipag-date ka ba? Paano naman mangyayari yon? Pumunta ka rito at samahan ako. Bibigyan kita ng 20 minuto. Tol, may mahalaga talaga akong gagawin ngayong gabi. Hindi kita masasamahan. May girlfriend ka na ba? Babawi ako sa iyo sa susunod. Ang sa akin lang, kung nakakaramdam ka ng lungkot, puntahan mo si Wenya. Tutal naman ay matagal na kayong nakatira sa iisang bahay. Huwag mong sabihing wala ka man lang. Nararamdaman para sa kanya? Huwag mong pigilan, aminin mo na sa kanya. Hindi ko alam kung gusto ba niya ako. Tanungin mo, gusto ka ba niya? Tanungin mo siya. Para magkaroon na ng kasagutan. Nag-iisip ka ng kung ano-ano rito. Baka mapunta na siya sa ibang lalaki. Nasa labas pa naman siya ngayon. Baka magkaroon siya ng ibang manliligaw. Pwede ba akong maupo rito? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makita. Salamat. Nasa loob pa tayo ng contract period. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Ikaw talaga. Isa kang tunay na kapitalista. Kung magiging girlfriend kita, pwede ka pang patuloy na humingi ng pera sa akin. Gusto mo bang pag-isipan ito? Baka naman nagdadahilan ka lang dahil ayaw mong ibigay ang $1,000,000 at gusto mo lang itong patagalin? Seryoso ako. Maging girlfriend na kita. Ako, ang kontrata natin, ay matatapos na sa susunod na linggo. Salamat dahil iniligtas mo ako noon. Ang $1,000,000 na ito ay magsisilbing pasasalamat ko sa iyo. Yaya, ang kontrata ay kontrata, pero hindi nito maaapektuhan ang ating nararamdaman. Hindi ba? Hindi.
Hindi ako papayag na maging girlfriend mo. Umalis ka na. Xiaoxiang, may bagay na kailangan mo kaming tulungan. Kailangan mong bumalik sa grupo pansamantala. Nangshun, pasensya na. Habang hindi ko pa natitiyak ang nararamdaman ko, hindi muna ako lalapit sa iyo. Ang pag-ibig ay laging laro para sa mga matatapang. Pero ayaw ko na maging resulta ka lang ng bugso ng damdamin ko. Sige. Magre-report na ako bukas. Mula nang bumalik ako, hindi ko pa nakikita si Nanchun. 1 linggo na ang nakakalipas. Nasaan na ba talaga siya? Hindi makontakt ang telepono niya. Hindi rin siya nagre-reply sa WeChat. Kung magiging girlfriend kita, maaari ka pa rin humingi sa akin ng pera. Gusto mo bang pag-isipan ito? Seryoso ako. Maging girlfriend ko na? Ganito lang kalapit ang lalakarin, hindi mo pa kaya. Hello, ako si Wenya. Maaari ba tayong magkita? Pasensya na po. Hindi ko makontak si Nanchun. Gusto ko lang itanong kung nasaan siya ngayon. May gusto sana akong sabihin sa kanya. Hindi ba niya sinabi sa iyo? 1 linggo na ang nakakaraan? Noong makatanggap siya ng tawag mula sa organisasyon, bumalik na siya sa serbisyo. Pero kailan po siya babalik? Kasi, mahirap sabihin, hindi rin niya sinabi sa akin. Pero balita ko mula sa mga kaibigan ko sa grupo, medyo delikado ang misyong ito. Tungkol ito sa isang ilegal na transaksyon sa ibang bansa. Tungkol sa iba pang detalye, hindi ko na alam. Bakit kailangang si Nangshun ang pumunta? Ang tatay ni Nanchun ay dating pinuno sa paghuli ng mga kriminal. Pero sa isang misyon noon, trinidor siya, at sa huli ay wala na siya, at hindi rin nalutas ang kaso. Kaya nanatili si Nangchun sa serbisyo ay para ipagpatuloy ang huling hiling ng kanyang ama. May iba pa bang paraan para makontak siya? Karaniwan sa mga ganitong kaso, lihim ang operasyon kapag bumalik na sa serbisyo, kaya mahirap siyang maabot. Susubukan ko pang mag-isip ng paraan para sa iyo. Maraming salamat po. Ang kontrata natin ay magtatapos na sa susunod na linggo. Salamat dahil niligtas mo ako noon. Itong $1 milyong ay tanda ng pasasalamat ko. Yaya, hindi mo ba talaga ako gusto? Kapitan, lumabas na ang taong iyon. Sundan niyo siya. Nanchun, ako ito, si Mayu. Sa wakas, nakuha ko rin ang bago mong numero. Hinahanap ka ni Wenya, may gusto raw siyang sabihin sa iyo. Sige. Bilis, alis na. Babalik pa sila sa lugar na ito. Magpadala ka pa ng maraming tao para magbantay rito. Opo. Sabihin mo kay Wenya na sa 1:00 ng hapon bukas, magkita kami sa Songshan Park.
Yaya, Huwag kang gagalaw, kundi tatapusin ko siya ngayon din. Nangchun, anong nangyayari rito? Saklolo, huminahon ka lang. Pag-usapan natin ito ng maayos. Kapag nawala ang bihag, wala na ring silbi ang lahat. Matagal na akong hindi makakaalis dito. Napapalibutan na ninyo ang buong lugar na ito. Kung hindi pa ako makakahanap ng paraan, siguradong mapapahamak ako ng husto. Anong gusto mong mangyari? Pwede tayong mag-usap. Huwag ka ng maraming daldal. Alam kong ikaw ang leader dito. Napansin ko na kagabi pa na sinusundan ninyo ako. Ang gusto ko lang ngayon ay makaalis ng bansa. Kundi, tapos ang babaeng ito. Wag! Sige, papayag ako. Magpapaalam ako sa mga nakatataas. Pwede tayong mag-usap. Maayos din ang lahat. Nangchun, masamang tao siya. Huwag kang papayag. Tigil. Sige, papayag ako. Ako ang team leader. Ako na lang ang gawin mong bihag? Isang ordinaryong tao lang siya? Wala siyang silbi sa iyo. Wala akong pakialam. Siguradong mahalaga siya sa iyo. Nakita ko na ang lahat kanina. Bilisan mo. Tumawag ka na para makaalis ako ng bansa. Kung hindi, isasama ko siya sa huling sandali ko. Sige. Sige, tatawag na ako ngayon din. Huwag kang lalapit. Yaya, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang gagalaw. Huwag kang malikot. Nangchun, Lakad. Lakad. Nangchun, anong nangyari sa'yo? Tumawag kayo ng ambulansya. Tulong! May tao ba rito? Ayos lang ako? Maliit na sugat lang ito. Sinadya ko siyang piliting lumabas. Sino bang nagsabi na humarang ka para sa akin? Yaya, gusto kita? Ito ay totoo? Totoo at galing sa puso ko? Nangchun. Nangchun, gumising ka. Gumising ka na. Magiging girlfriend mo na ako. Gumising ka na. Please. Ang tamis niyo naman. Paano nyo? Ano sa tingin mo, bro? Mabilis ako, di ba? Si Xiao Xiao ay babae ko na ngayon. Kuya Nangchun, Ate Ya, Niyaya kita noong araw na iyon pero hindi ka sumipot. Kasama mo pala si Su Xiao Xiao. Ako? Ano kasi, hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa iyo. Sasabihin ko na sana, pero may misyon ka na naman, kaya hindi ko na lang sinabi. Ano sa tingin mo? At saka, hindi mo na kailangang pakasalan si Xiao Xiao ngayon? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Bakit naman ako magpapasalamat sa iyo? Aray, aray, aray. aray. Ikaw naman ang unang nagkagusto sa akin. Aray, 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 aray. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Subukan mong lumapit dito. Sige na, sige na. Talaga naman. Pagka-uwi mo galing ospital ngayong araw, magpahinga ka ng mabuti ha. Aalis na muna ako. Yaya? Wala ka na bang? Ibang sasabihin sa akin? Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Wala na akong anumang dahilan para manatili sa tabi mo. Paano kung sabihin kung gusto kong i-renew ang kontrata? Ano? Gusto kong mag-renew. Sa pagkakataong ito, hindi na bilang girlfriend, kundi bilang Mrs. Xiang. Gusto kong mag-renew ng 100 taon, 1,000 taon. Gusto kong mag-renew habang buhay. Sige.
Napakaganda, napakaganda. Sa wakas, ang mga nagmamahalan ay nagkatuluyan na. Napakasaya naman. Mrs. Xiang, huwag mong babawiin ang ipinangako mo sa akin, ha? Ang mga ipinangako kong si Wenya, syempre ay... Halika na. Litrato na. 3, 2, 1. Maligayang pagpapakasal? Tumayo ng maayos. Idiretso ang mga kamay at pagsamahin ang mga paa. Makinig sa utos ko at sundan ang gagawin ko. 1, 2, 1. Kaliwa, kanan, kaliwa. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko po. Siyang Nanchun. Sinasanay mo na naman ang anak natin. Gusto mo ba siyang mapagod ng husto? Autian! Kapag may humahabol sa atin, anong dapat gawin? Takbo. Sige, bilisan mo ang takbo. Sumabay ka kay Papa. Bilis, takbo, takbo. Siyang Nanchun. Bilis, takbo, takbo, takbo. Huwag kang tumakbo. Siyang Nanchun. Huminto ka. Siyang Nanchun. Sinasabi ko sa'yo, humanda ka sa akin pagbalik mo. Kamusta po kayo? Kami po ang Sabihin Mo ang Pag-ibig, isang programang pang-emosyonal. Nabalitaan po namin kayo ay mag-asawang dumaan sa matinding panganib ng 2 beses. Sa bawat pagkakataon ay si Jinong Xiang nagligtas kay Mrs. Xiang, tama po ba? Opo. Maaari ko po bang itanong kay Jinong Xiang kung kailan niyo po nagsimulang magustuhan si Mrs. Xiang? Nagustuhan ko na siya sa unang pagkikita pa lang namin. Guwapo. Ibig sabihin po ba ni Jinong Xiang ay pag-ibig sa unang tingin iyon? Opo. Paano niyo naman po napaibig si Mrs. Xiang? Sikreto po iyon. Kung gayon, alam po ba ni Mrs. Xiang ang tunay na nararamdaman ni Jinong Xiang? Kung gayon, alam po ba ni Mrs. Xiang ang tunay na nararamdaman ni Jinong Xiang? Opo, alam ko. Para sa ating programa ngayong araw, ay hanggang dito na lamang ang ating live broadcast. Magkikita po tayong muli sa susunod na episode. Mag-iwan lang po ng mensahe sa aming page. Kung may mga katanungan kayo, paalam po.